Hello guys. Hello, good afternoon sa inyong lahat mga kaibigan. Ito mga kaibigan, kukwento ko lang kung paano tayo nakarating ng Canada. Kaya itong video na ito mga kaibigan para sa mga nag-aspire na gusto rin makarating ng Canada. Katulad ko, nung araw gusto ko rin makarating ng Canada. Kasi iniisip ko ng buhay sa Canada, kung sa Canada ka na, hindi na ganun kahirap ang buhay. Although natuto naman kasi iba naman talaga yung magiging kahinat na ng buhay mo pagdating mo dito. Lalo kung may trabaho ka naman, masipag ka, hindi sa katulad sa ibang bansa na pinuntahan ko na talagang kahit anong sikap mo talagang kulang pa rin. Hindi katulad dito sa Canada na talagang sasatisfied ka rin talaga kung ano yung tinrabaho mo, gano'n din yung sasahurin mo. Pero bago lahat mga kaibigan, bago ako nakarating ng Canada, hindi ko kwento sa inyo. Nung nasa Saudi ako noon, kung nasa Qatar kami, may kaibigan ako na gusto namin pumunta rito. Naghahanap kami ng way para makarating dito. Kaya lang, walang Canadian Embassy o kaya sa Qatar, kailangan punta ng Dubai. Kaya na-output yun yung namin na yun, yung plano namin na yun ng aking kaibigan. Sa madaling sabi, hindi yun natuloy. Kaya pagbalik namin ng Pilipinas, wala na akong balak nun na bumalik po ulit ng abroad. Kaya lang kaibigan ko, nung nasa bus ako, tinawagan niya ako na meron daw hiring sa Saudi. Sabi ko, partner, parang ayaw ko ng mag-abroad ka ako. Sabi sa akin, maganda rin kanya. Kasi yun yung isa sa pinakamalaking company sa Saudi. Subukan lang natin, sabi niya. Sinubukan ko. Nag-road test kami, nag-trade test kami. Awa ng Diyos, nakapasa naman. Nakarating kami ngayon ng Saudi. Sabi din. Pagdating doon, yun, may opportunity na nagsasabi na nakikiramdam muna kami na meron daw na consultant na kumukuha dito sa Canada. Ngayon, parang sabi ko, gusto ko mag-apply noon. Talagang gusto ko nang subukan. Kaya lang si Mrs. ayaw niya kong suportahan sa plano ko na yun. Pero ako talaga, gusto ko talaga. Kaya yung unang mga kasama namin na nagplano, kasi ako interview na ako noon tumuloy na sila. Ngayon sinabi ko kay Mrs. na yung kasama ko nakaalis na. Kaya naging second batch ako ngayon. Ngayon ayaw pa rin talaga niya na talagang yung sabi, nilihim ko na ngayon na nag-apply ako mga kaibigan, mga kabady, mga kapatid. Nilihim ko kay Mrs. na nag-apply ako pumunta dito ng Canada. Nung dumating na yung kontrata ko, hiningan ako ngayon ng pang down payment 1,500. Ngayon sabi ko, kung hindi para sa akin, magagawan ko ito ng paraan. Kasi wala akong alam na makukunan Nagkaroon ako bigla ng pera. Kasi noon dun sa Saudi, nagpapatayo ako ng mga 3 numbers. Umama ako doon. Siya yung pinambayad ko dito, yung unang bayad ko. Sabi ko, wari ko para sa akin talaga to. Kasi yun ang dasal ko sa Panginoon nun Lord ka ako, kung hindi para sa akin, magagawan ko to ng paraan. Pero kung hindi talaga para sa akin ito, hindi ko tumagawa ng paraan. Yun ang ko, parang kumbaga agreement namin ng Panginoon. Kung makakarating, kung para sa akin ba ang Canada. Yun ang ginawa ko noon. Ngayon, hindi ko na talaga pinaalam kay Mrs. na nag-apply ako. Pagdating ng
June, dumating na ang Lamia namin. Sabi ko, ito na. Kasi yung Lamia na yung pinaka, kumbaga kung may Lamia ka na, may kontrata ka na, may acceptance ka na, CEQ, ibig sabihin, may 80% na, 70% makakarating ka na ng Canada. Ayun, yun ang ginawa ko, mga kaibigan. Umuwi ako ng Pilipinas. Napakasyon ako ng July. Sabi ko kay Mrs. na malapit na ako umalis. Kailangan ko na mag-prepare na tayo ng pambayad natin na ganito sa Sultan. Ayaw niyo talagang walang action si Mrs. no? Parang talagang duda siya na makakalis ako ng Saudi puntang Canada. Pagbalik ko ng August dito sa Canada, ay Saudi, mga December, lumabas na yung pan namin. Medical na kami. Hindi na kami pa nag-medical noon kasi pag nasa Saudi ka pala, pag nasa abroad ka pa, ang katwiran nila, fit to work ka. Hindi na ako nag-medical. Dumating na ngayon yung aming visa. Meron na kaming visa. Pero yung December na yun, nakaplano pa akong umuwi ng Pilipinas ulit. Magpapakasyon kami. Kasi allowed kami dun sa Saudi noon. Dun sa every 6 months ba yun? Every 6 months, makaka-uwi kami, pwede kami umuwi. Ngayon, yun ang plano namin noon. Uwi ako ng December. Kaya lang bigla lumabas yung visa namin na pupunta na kami ng Canada. Kaya hindi na ako umuwi noon. Nagbigay na ako ng 1 month notice ko sa company para makuha na namin yung mga benefits namin. Pero sabi ko kay Mrs. palis na ako kako yung sabi ko isan lang mo yung bahay para may pambayad tayo sa Sultan. Sa tula mga kaibigan, napakahirap din talaga yung mag-umpisa ka sa wala, yung mag-apply ka talagang walang-wala. Kasi yun yung last remedy namin. Ayaw talaga ni Mrs. nung naisan lang yung bahay namin. Kasi nga, pag hindi daw ako natuloy, wala na kaming bahay, wala na kaming lupa, saan daw sila pupulutin? Yun ang katwiran niya noon. Pero sumugal talaga ako na alam ko na malakas yung loob ko na may magandang kahinatnan yung pagpunta ko ng Canada. Kasi yun talaga yung pangarap ko na mabago yung takbo ng buhay, lalo sa mga bata na nag-aaral pa. Kaya yun ang ginawa ko. Kaya yung mga kaibigan natin dyan na nag-uumpisa, kaya nung nakarating ako dito mga kaibigan, hindi rin ako nakalimot sa mga kasamahan. Kasi yung pan namin dati, yung kasamahan din namin dati dito na parang agent noon dun sa pan. Pag may nakakalis kasi, itinataas niya yung singil. Kaya nung narito na ako, magkaroon ng mga balibalita na ganito, na kasi ganito yung kampanyang ganito kumukuha, yung ganito kumukuha, tapos yung company namin yung kumukuha. Naisip ko yun, yung mga gustong mag-apply na nanggaling Saudi, mga kaibigan natin doon, gusto rin makapunta rito, kaya lang kulang talaga sa pinansyal. Yun din ang iniisip ko noon. Kaya ang ginawa ko rin, may kaibigan kami, mga kabayan kasi ako na nung pupunta ko ng Saudi, nagpadala sa akin ng sulat yan na gusto nila pupunta rito. Parang nakonsensya ako, kaya naghanap kami ng consultant na mas mababang maningil. Kaya yun, doon namin nahanapan si Ma'am Ivy. Sa totoo lang, yan ang umpisa niyan talaga. Dahil kay Rudy na Pragata. Yan. Na mas konti lang yung magagastos mo. Yun ang ginawa ko naman sa mga kaibigan natin na gusto makapunta
struggle dito mga kaibigan. Kasi pagdating namin dito, January yun noon, kalamigan. Talagang napakalamig. Siyempre galing kami ng init, tapos malamig yung dagat namin dito, maninibago ka talaga. Tapos nung kami siyempre dito, wala pang ganong Pilipino dito ng mga driver. Talagang nagbabas kami, nag-train kami. Talagang walang sasakyan na hindi katulad ngayon na pag may tumating na kaibigan natin, may mahiram na siyang sasakyan, may mahiram na siyang van. Pero nung kami talaga, dahil magre-review ng mga pang-exam, talagang walang magtuturo sa amin talagang ikaw yung kusang mo. Ikaw talaga yung mag-aaral para dun sa pagkuha ng license mo dito. Yun lang po mga kaibigan, kinukan ko lang ko sa inyo kung paano ako nakarating ng Canada at anong struggle ang pan. Kaya ang payo ko lang sa ating mga kaibigan na nagnanais punta rito sa Canada, unang-una sa lahat, kausapin yung Diyos, humingi ka ng sign kung sa inyo ba talaga ang Canada. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Gaya ng ginawa ko nga, sabi ko nga, parang ang Canada ay para sa akin dahil ako nung nag-umpisa ko talaga sa wala. Kaya nakiusap ako, humingi ako ng sign, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung para sa akin ito ang Canada na to, magagawan ko ito ng paraan. Yun lang mga kaibigan. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa, huwag kayo mawalan ng hope na makarating ng Canada at mabigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga anak. Sa totoo lang din, thankful din ako dahil lahat ng mga anak ko nandito na, ang pamilya ko nandito na silang lahat, nakuha ko na silang lahat dito, permanent residents na rin sila, at anong mangyayari, talagang permanent na sila rito. Kaya babalik-balik na lang sila ng Pilipinas. Kaya ako naman, pangarap ko din talaga na siguro mga 5 taon pa, hindi na rin siguro ako may awan Diyos, makatapos na rin ng yung binata ko, tapos yung bunso ko, kasi yung binata ko second year college naman na 2 taon na lang para sa nursing student kasi ngayon 2 taon na lang makatapos na rin yun. Kaya yun lang mga kaibigan, iwala lang sa kakayahan natin, higit sa lahat hindi makakalimot sa taas. Yun lang ang kaibigan ng tanging pag-asa natin. Kahit anong plano at gusto natin, kung hindi na kagustuhan ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya sabi ko sa inyo, kausapin yung Diyos, humingi kayo ng sign kung yun ba'y para sa inyo o hindi. Yun lang mga kaibigan, at God bless po sa inyong lahat. At ito po ngayon, nakikita nyo kung dinadaanan ko ngayon, malamig na, may snow na, winter na dito sa amin. Kaya kasunod na video ulit sa inyo, ito lang ang aking masabi. God bless sa inyong lahat.